And now let's get a reaction from Manibela Chairman Mar Valbuena. Good morning, Mar, at welcome back po sa programa. Good morning po, Ma'am Pauline. Okay, unang-una, Mar, ano po ba ang reaksyon ninyo dito sa plano ng DSWD na gumamit ng e-wallets para sa pamamahagi po ng cash assistance basta raw po may validated list ng mga benepisyaryo? Dapat po matagal nang ginawa ito, Ma'am Pauline. O yung sinasabi pa natin dati na dapat yung card na lang ang gamitin para mas madali po itong makuha. Ganun pa man, babalikan ko lang yung sinasabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na yung mga listahan na sinabmit sa kanila ay basura daw. Alam nyo, ang basura po dyan yung ugali at pamamaraan nitong mga social welfare po na nag-a-assist doon sa pamimigay ng ayuda. Kaya po tumatagal yung pagdidistribute nitong ayuda dahil nga po mas makulit pa yung mga empleyado ng DSWD kaysa po doon sa mga nakapila na benepisyaryo po nito. So para sa inyo, Sir Mar, compliant naman po ang ating mga transport workers dun sa requirements kasi ang sinasabi po ng DSWD maraming kaso ng duplicate names, kakulangan sa mga detalye, birthday, pati mga personal information. Alam mo, Ma'am Pauline, no? Birthday ng tao ito. Sino ba magsasabi na paano malalaman ng taga-DSWD na mali yung birthday ng isang tao? Sino makakapagsabi na mali? Nakalagay naman doon sa kanyang driver's license kung ano yung tama. So sana yun na lang yung pinagbabasihan natin. At yung magulang ng mga benepisyaryo na to nagpangalan, paano masasabi ng DSWD na mali? Ang nagsulat nito yung mismong magki-claim. Kaya pabalik-balik 4 na beses na bumalik yung ating mga kasamahan. Yung iba dito namatay, nakaburol hanggang ngayon yung aming kasama dahil nga po sa pagpila, napakainit, pag-uwi sa bahay, stress. Kaya po palpak yung pamimigay po nila ng ayuda. Ginagawa po siguro mas maraming pila, mas maraming mukhang kawawa, mas marami ang mukhang matutulungan, mas sikat yung mamimigay po nito. Pero kung sakaling matuloy nga po itong plano ng DSWD na mag-shift sa e-wallet, handa po ba talaga tayo na lumipat sa digital system, Mar? O may mga tsuper pa rin ho na walang access sa mga e-wallets at posibleng mapag-iwanan sa ganitong sistema? Opo, Ma'am Pauline, no? Kasi yung mga ibang drivers, lalo na yung mga senior na, wala naman pong cellphone. Kaya po mahirap. Siguro doon sa mga may cellphone at kaya po na i-access ito, ay pwede po. Pero yung mga sinasabi nga natin, nagawa nga ng LTFRB na magkaroon po ng subsidy card, baka po pwede na card na lang yung ibigay. O kung alam nyo po, ito po yung isa po sana sa pinakamaganda. Kung meron po sana lahat ang mga drivers ng national ID na sinasabi natin, bakit hindi na lang doon idaan? Kung yan pong national ID na yan ay naibigay na at ginagamit na sana ng mga driver o ng mga Pilipino, mas madali po sana ang pag-identify kasi nandun po lahat ng tamang impormasyon. Bakit hindi po yun ang gamitin, itong national ID natin? At kung walang national ID, nasaan na yung pondo na gagamitin para sa papagawa at pag-distribute nitong mga national ID na to? Andun po yung mga tamang impormasyon na hindi na kailangan pa ng e-wallet, hindi na kailangan pa ng ibang mga fuel subsidy card o ng ayuda card. Nandun na po lahat ng detalye. Yung margin of error po nitong national ID card, baka nasa 2% lang at mas kapaki-pakinabang na hindi na po mahihirapan yung ating mga social welfare workers po. At Mar, sa usapin naman po ng fuel prices, sinabi niyo po na kulang pa rin ang rollback sa presyo ng krudo kahit nagkaroon na nga po tayo ng pagbaba nitong mga nakaraang linggo. Paano niyo po nakuha, Mar, itong estimate niyo na dapat nasa 75 pesos per liter na lang ang diesel? Nagbabase po kami doon sa last day ng trading, Ma'am Pauline, o yung average ng trading ng buong linggo sa stock market na kung saan ay last week na umabot o pumalo, bumaba ito sa 83
dollar per barrel o i-assume na lang natin na $90 per barrel. Bago nung pre-war era, nasa $72 lang ang presyo nito. So kung $90, assuming na $18 po ang ibinaba po nito. So kung i-compute po natin ito, Ma'am Pauline, sa 125, i-divide po natin, pumapalo na lamang po ito sa 75 pesos dapat ang presyo ng petrolyo. Ngayon, kung matatapos ang trading day ngayon at mas mababa pa yung average ngayong week, mas malaki dapat yung ibabawas sa susunod na linggo o baka mas mababa pa talaga bago yung pre-war era. At isa pa na na-observe namin, Ma'am Pauline, kahit nasabihin pa ng gobyerno na 20 pesos ang ibababa nito, yung ibang gasolinahan, 5 to 10 pesos lang ang ibinababa. Hindi na monitor ng Department of Energy. So sino dapat ang mag-monitor po nito at atasan ng ahensya na mag-monitor dito sa mga gasolinahan na ayaw magbaba at nasarapan na sa kita at tubo na dapat po ay ibinababa na nila ito. Kaya po patuloy pa rin po kayong nananawagan na i-scrap po itong oil deregulation law. Ano po ba yung nakikita niyong direktang epekto nito kung sakaling matanggal po iyon? Pinaburan lamang ang mga oil companies nitong oil deregulation law at hindi po ito kapaki-pakinabang sa mamamayang Pilipino. Yung oil deregulation law ay pagkonsinti sa ego nitong mga oil companies na walang cap yung kanilang mga presyo. At dapat ma-repeal na tong oil deregulation law na dapat taong bayan ang makikinabang, hindi itong mga oil companies na ito. Kaya naman ng gobyerno ito. Ang tanong nga lamang, paano gagawin ng Kongreso ito kung mismong karamihan ng kongresista ay may-ari po ng gasolinahan? At nitong linggo po, Kamar, naghain po ng petisyon ang piston sa LTFRB para sa 10 peso increase sa minimum jeepney fare. Ito po ba ay suportado ng Manibela? Ma'am Pauline, nare-respeto natin yung ating mga kasamahan sa piston pero malayo po ito sa realidad. Yung pong piso na in-increase nung Marso, hindi nga po ito in-implement, yun po pa kayang 10 piso. Siguro ang realistic dito, yung 3 to 5 pesos para naman mabawi yung mga losses kahit na provisional lang siya hanggat makabawi ng ilang buwan yung aming sektor. At Kamar, magpapatuloy pa rin po ba ang inyong grupo sa pagsasagawa ng mga transport strike sa mga susunod pong linggo? Opo, Ma'am Pauline, itong susunod namin, itong Mayo 1 na siguro kasi may dalawang pagdinig sa Kongreso na tayo ay re-represent natin itong sektor para nang sa ganon marinig ng buong Kongreso at ng gobyerno kung ano yung mga hinaing at mga solusyon na dapat nilang gawin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. At was Manibela Chairman Mar Valbuena. Maraming salamat po.